Kamusta sa lahat? Nais kong bumuo ng teknolohiya para makagawa ng sobrang pantay at self-leveling na pader na kayang gawin ng kahit sino, kahit walang karanasan sa konstruksyon. At mukhang nakaisip na ako, kaya sisimulan ko na itong ipatupad. Tingnan nyo naman, hindi ba't parang himala ito? At ang kalidad, ito ang unang beses kong ginagawa. Agad na pinakikinis ang ganitong pader para sa pagpipintura, na siyang pinakamataas na antas ng pagtatapos at hindi na kailangan ng kasanayan ng tagapagtapos. Gumagana ang mga pisikal na batas para sa atin. Lahat ay agad nagagawa sa pagtatayo ng pader gamit ang abot-kayang materyales sa konstruksyon. Unang-una, pinag-aralan ko kung paano gumawa ng self-leveling na sahig. Gumagawa ako ayon sa instruksyon, kaya sa simula, maingat kong pinapahira ng primer na malalim ang pagtagos ang eksperimento kong sahig dahil ang eksperimento kong sahig ay nasa aking laboratorio sa natural na espasyo sa ilalim ng sahig. Kaya, gaya ng nakikita natin, wala itong mga pader. Para hindi tumagas ang self-leveling na sahig mula sa sahig na ito, nilalagyan ko ng harang na gawa sa piraso ng styrofoam ang paligid ng sahig. Matagal kong pinag-aralan ang mga halo ng self-leveling na sahig at aaminin ko, nahikayat ako ng tekstong ito. Self-leveling na sahig para sa mga tao na may kahit anong antas ng karanasan. Lahat gaya ng gusto ko. Sabi sa likod ng pakete ng Berghoff Easy Bodin, ito ang pinakamadaling gamitin na sahig na nagpapabilis ng trabaho at nagpapadali ng pagpili ng materyales. Nakasulat ng asul sa puti, natatanging produktong ito ay inirerekomenda para sa lahat, kabilang ang mga baguhan. Mula sa instruksyon, nalaman ko kung paano suriin ang kahandaan ng pundasyon para sa pagbubuhos, magbuhos ng tubig at maghintay ng 30 segundo. Kung hindi masipsip, ayos lang. Kung nawala ang tubig, sobra ang pagsipsip ng ibabaw at dapat dagdagan pa ng primer. Tinansya ko ang liko ng sahig at tinaya ang dami ng halo na kakailanganin. Dahil maliit lang ang sukat, isang tamang halo lang ang gagawin ko. Sa mga gamit na wala ako sa bahay, kakailanganin ko ng spiked roller para igulong sa self-leveling na sahig. Para maging pantay at makinis ang ibabaw, kailangan mas mahaba ng 10 mm ang tinik ng roller kaysa kapal ng layer. Para hindi sumakit ang likod ko, nilalagay ko muna ang Berghoff Easy Bodin sa timba. Tapos kaunti lang ang binubuhos ko sa sahig at pinapantay gamit ang spatula. Ang sukat ng sahig ay 4 na metro kwadrado, karaniwan para sa isang banyo. Baguhan ako sa paggawa ng self-leveling na sahig, pero gusto ko agad ang resulta kahit simula pa lang ng trabaho. Pinapantay ko ang ibabaw gamit ang spiked roller at nagiging sobrang pantay ang ibabaw nito. Parang himala at halos walang hirap. Ibinuhos ko sa timba ang susunod na bahagi ng substansya na parang makremang gatas. Muling ibinuhos ko at naramdaman kong parang tao akong nakaranas ng hiwaga ng teknolohiya. Agad nagtrabaho ang malapot na masa, pinapantay ang ibabaw gamit ang spatula. Kaunti lang ang tulong na ibinibigay ko rito, ginagabayan ko lang ang trabaho nito sa tamang direksyon. Parang gusto mong gawin ang prosesong ito nang walang hanggan. Pero mukhang ang Berghoff Easy Body ay sadyang ginawa para mas mabilis ang pagpantay at agad matapos ang bahaging ito ng trabaho sa totoong sitwasyon. Kapag may mga pader sa kwarto, mas maganda kung maglalagay ka ng damper tape sa gilid ng mga pader. Kailangan ito bilang kompensasyon sa linear na pag-deform, kaya mababawasan ang panganib na mabasag ang sahig. Kaka-start ko pa lang, tapos na agad kaya medyo malungkot. Katawan. Ang karayom na roller at grabidad ng mundo ay gumagawa ng himala. Hindi lang nagpapantay ng ibabaw ang roller, tinatanggal din nito ang mga bula ng hangin sa masa. Kusang nawawala ang ilang bula. Masarap at nakakatuwang trabaho ito na may malaking epekto kapag malaki ang pagbubuhos. Maaaring kailanganin ko ng kasama na magbibigay ng tuloy-tuloy na bagong halo, pero sa ngayon, ako lang ang gumagawa ng lahat. Hindi ko naisip dati na gumamit ng self-leveling na sahig sa konstruksyon.
Habang buhay, laging may natututuhan. Habang nililinis ko ang gamit, nawala ang kinang at sobrang pantay ang mate na ibabaw. Tumitigas ang sahig pagkalipas ng 4 na oras at makakalakad na ako dito gamit ang malalapad kong tsinelas matapos ang 8 oras. Ang tibay na 12.5 megapascal ay katumbas ng M100 na marka at sapat na ito para sa sahig at para sa plano ko. Sa haplos, pantay ang ibabaw at ang tumigas na Berghoff Easy Bodin ay hindi naglalabas ng alikabok. Naisip ko kamakailan kung paano eksaktong tawagin ang paggawa ng sobrang murang proyekto ko, isang balangkas panel na bahay. Mabilis ko lang ipapaalala ang tungkol sa balangkas dahil marami pa tayong tatalakayin tungkol sa mga pader. Para makamit ang record na pagtitipid, malawakan kong ginamit ang peking troso. Para gumawa ng peking troso, kailangan mo ng tabla, halimbawa 1 pulgadang kapal, mahahabang tornilyo at drill na pang tornilyo. Pinagdikit ko ang mga tabla at minarkahan ang mga butas ng tornilyo bawat 15 sentimetro. Pagbaluktot ang tabla, gaya ng sa akin, binubutasan ko muna ang simula at dulo tapos ini-screw ko. Pagkatapos sa gitna, pwedeng itama ang baluktot ng tabla gamit ang clamp. At ini-screw ko pa ang ilang tornilyo. Sanay akong magtrabaho gamit ang pinakakaunting kagamitan. Pero para sa akin, ang drill screwdriver ay kasama sa pinakakailangang kagamitan. Pagkatapos, nagbubutas ako at ini-screw ang lahat ng natitirang tornilyo. Kung maayos ang screwdriver, di mo makikita ang pagitan ng tabla. Kasabay ng self-leveling na sahig, bumili rin ako ng iba pang gamit. Dahil sa mataas na plastisidad ng halo at sa grabidad ng ating planeta, ang mga patag na nakahigang ibabaw ay napapantay nang halos hindi na kailangan ng tao. Paano nga ba natin magagamit ang epektong ito sa mga pader? Siyempre, hindi pa natin kayang baguhin ang direksyon ng grabidad para makaapekto ito sa mga patayong pader. Pero pansamantala nating mapapahiga ang ilang uri ng pader para maging patag ang kanilang posisyon. Eksakto, ginamit ko ang mga makabago at pahalang na paraan ng paggawa ng pader sa proyekto kong bahay sa halagang $1,000. Alam ng regular viewers ng awitin ni Yasha Kosyaka na matagal ko nang ginagamit ang grabidad sa trabaho ko. Dahil dito, kahit ang isang taong walang karanasan sa konstruksyon ay kayang gumawa ng ganitong mga pader. At kapag dinagdagan pa ng simpleng operasyon ng pagpapatag, makakakuha ka agad ng mga pader na may malinis na finish. Alam ko mismo kung gaano kahirap gumawa ng pantay na mga pader at kisame gamit ang tradisyonal na mga spatula. Pero ang paraang ito ay napakalaking tipid at bagay na bagay para sa paggawa ng mga bahay na gawa sa frame at panel. Upang masigurado ang lahat, nagsimula akong muli gumawa ng makabagong pader. Pero dahil ang leveling layer ay dapat magdagdag ng bigat at tibay sa mga pader, nagpasya akong magdagdag ng ilang pagbabago sa nakasanayang paraan. Pero ang pundasyon ng pader ay idinidikit ko pa rin gaya ng dati gamit ang Penoplex Comport na 30mm na may L-edge. Ginaspang ko muna ang makinis na panel gamit ang talim ng lagari na inalis ko sa hawakan. Idinikit ko ang Penoplex panels na hindi nagtutugma ang dugtungan. Napulot ko ito nang imbitahan ako sa totoong konstruksyon. Yung nakaraang video ay tungkol doon. Ilalagay ko ang link sa ibaba. Panoorin kung di mo pa napanood. Doon ko natutunan kung paano tama gamitin ang Penoplex ayon sa tamang gamit nito. Ang mga pamamaraan na tinatalakay ko sa channel ay mas eksperimento, pero ang ilan sa mga ito ay naging malawak na rin ang paggamit. Ginagawa ko ang pagdikit gamit ang construction polyurethane. Mabilis itong dumikit, kaya napaka-kombinyente nito. Partikular kong pinagtutuunan ng pansin ang kalidad ng fiberglass mesh. Pinipili ko ang may densidad na hindi bababa sa 100 at 55 gramo bawat metro kuwadrado. Ang sukat ng butas ay 5 sa 5 mm at ang lakas sa paghila ay 1,800 sa 1,800 Newton bawat 5 cm. Mas mataas na numero, mas matibay ang mesh. Dahil ang fiberglass mesh sa ganitong mga pader ay nagsisilbing pampatibay na material at tumatanggap ng puwersa sa paghila, sa tingin ko hindi dapat tipirin ito. Hinahalo ko ang pandikit na ginagamit sa pagdikit ng insulator sheet sa mga bahagi na kailangang i-insulate at bilang pangunahing pampatibay na layer sa ibabaw ng mga ito. Sinisimulan kong buuin ang pangunahing pampatibay na layer sa posisyon ng mga piraso ng pader na pinakakomportable para sa lahat ng baguhan. Dahil dito,
Iwas mahulog, dumulas o mapunta ang halo sa maling lugar. Madali at simple lang ang trabaho, kaya kayang-kaya ito ng musikero, guro, siyentipiko at programmer. Kahit sino, kahit hindi manggagawa, basta gusto gumawa ng murang pero epektibong pader laban sa init. Makakatrabaho lang ang mga profesional na taga-plaster kapag tuwid ang pader at mahal ang singil nila. Kung aalisin natin sila sa budget, malaki ang matitipid natin. Gumagamit ako ng may ngiping plastering trowel na may sukat ng ngipin na 10 sa 10 mm. Kung habang nilalagay ang halo ay hahawakan mo ang trowel sa 45 degree na anggulo sa ibabaw, halos pantay ang dami ng halong mailalagay. Magiging pantay ang kapal ng layer at sapat ang kapal nito. Mahalaga ito para sa tibay ng mga pader, lalo na sa bagong bersyon na naisip ko. Ginagamitan ko ng spatula para kuminis. Sa mainit na panahon, mabilis matuyo ang pampatibay na patong at pagkatapos ay maaari ng maingat na baliktarin ang mga elemento. Muli, ginagamit ko ang plaster na fiberglass mesh at muli kong nilalagay ang pandikit na masa sa ibabaw ng Penoplex. Isinasaalang-alang na ang overlap ng isang tela sa isa pa ay dapat hindi bababa sa 10 sentimetro. Sa una, sinubukan kong tamang kapal ng patong, habang sa pangalawa, pinakamamanipis na patong ng pandikit ang nilalagay ko. Ginagamit ko ang makinis na bahagi ng plaster trowel at sapat lang ang kapal ng patong para mailubog ang fiberglass mesh. Ipapaliwanag ko kung bakit ganito mamaya. Pwedeng gamitin ang material pang insulation ng pundasyon, sahig, pader, kisame, atik, bubong at veranda, kaya buong bahay ay may insulate. Maganda rin itong ilagay sa ilalim ng pasamano, daanan at sementadong lugar. At ako mismo, para sa mga eksperimentong layunin, ginagamit ko ito halos sa lahat ng bagay. Dahil sa manipis na mga patong, kahit wala kang karanasan sa pagplaster, nakakakuha ka pa rin ng medyo pantay na mga ibabaw na agad na pwedeng lagyan ng finishing, tulad ng mga dekoratibong plaster. Ang reinforcing layer sa kabilang side ay nagpapalakas ng mga pader. Paulit-ulit na gumagana ang sandwich panel effect ng Sopromat, pero hindi pa pwedeng gawing finishing ang mga ibabaw na ito. Kahit para sa wallpaper, kailangan pa itong paulit-ulit na ispakulan. At kung kukuha ka pa ng mga tagagawa ng finishing, baka maubos pa ang pera mo. Dahil ang mga halo na gawa sa semento ay umaabot ng hindi bababa sa 28 araw bago tumibay, hindi masama na panatilihin itong basa. Inaayos ko ang pader sa paraang ang mas manipis na reinforcing layer ay nasa ibabaw at nilalagyan ko ng primer ang ibabaw. Ang pantay na sahig sa ilalim ng hanging space ay nagpapadali sa paglalagay ng materyales sa tamang posisyon. Sa eksperimento, nilalagyan ko ng polystyrene foam na gilid ang mga ganitong ibabaw. Naglalagay ako ng halos libreng finishing na parang ladrilyo at bato gamit ang murang tile adhesive. Pero sa bahay, ang ganitong finish ay para lang sa may gusto at maaaring magmukhang magaspang, kaya hindi bagay sa lahat. Kinakalkula ko ang tamang tubig at hinahalo ang self-leveling semento para sa sahig. Naisip ko na ang sobrang pantay na ibabaw na nakuha ko habang nag-eeksperimento sa sahig ay parang sobra na para sa mura kong mga pader. Kaya sinubukan kong pabilisin ang proseso at naglaan pa ng mas kaunting effort. Nagpasya akong buhusan na lang agad ang halo. Hindi na pa strip-strip dahil may karanasan na ako at pangalawang beses ko na itong ginagawa. Imbes na spatula, gumamit ako ng foam board para pantayin at naging maayos naman dahil sa malapot na halo. Para suportahan ang konstruksyon at mga kanta ni Yasha Kosiak sa channel na ito, pwedeng i-click ang sponsor sa YouTube. Sa Russia,
pwede ring suportahan sa Boosty gamit ang link sa ilalim ng video. Maaari mo ring suportahan ang mga binubuong teknolohiyang pambayan sa pamamagitan ng pag-subscribe sa channel at pag-iwan ng komento. Kahit pinasimple ang pagbubuhos, ngayon ko lang ulit nakita ang ganitong kapantay na ibabaw mula ng pinturahan ni Sergey ang luma naming Dodge. Pero noon, sobrang effort ang ginawa niya para mapantay ito. Dito, ang halo at gravity ng planeta na ang gumagawa ng trabaho para sa atin, kaya nakakatipid tayo ng pera at materyales. Para sa akin, ang pinakadelikado sa proyektong ito ay ang pagtatayo ng mga pader. Ang paghihintay ng 28 araw para tumigas ang mga ito ay hindi natin kayang gawin, lalo na para sa mga sabik magpagawa ng sariling bahay. Ginawa kong mas makapal ang ibabang pampatibay na layer para sa paghatak habang itinatayo, at mas manipis naman ang itaas na layer para sa dagdag lakas ng sahig. Sa kabutihang palad, kahit na mas mabigat ito, kaya pa ring buhatin ang pader kahit mag-isa at kahit dahan-dahan lang. Napanatili ng mga pader ang kanilang pagiging madaling ilipat, kaya maaari pa rin silang i-mount katulad ng ginawa natin sa mga unang sobrang murang pader. Pero ngayon ay may tapos na agad na panloob na finish. Lahat ay maayos at malinaw ang praktikalidad. Pwede nang lumipat sa susunod na pader. Pero iyon na pala. Dahil sa aking sobrang tipid na proyekto, pareho lang naman kung ano ang sahig at ano ang pader. At noong sa simula ng video ay nag-e-eksperimento ako sa loft na sahig, inisip ko na pwede rin itong maging pader. Mas tama, nag-e-eksperimento ako sa pader na sa pinakamasamang kaso ay magiging sahig na lang. Pero naging maayos naman ang lahat. Pantay-pantay. Sa palagay ko, hindi na kailangang pinturahan ang mapusyaw na abong patong ng self-leveling na sahig sa mga pader, lalo na sa garahe, workshop o loft-style na lugar dahil hindi naman ito nagkakalat ng alikabok. Maganda ang kulay at makakatipid ka pa sa pintura. Ano pa bang kailangan? Para wala nang magduda na talagang pantay ang mga pader, pinapahiran ko sila ng primer at pinipinturahan ng kulay na pinaka nagpapakita ng mga depekto sa kahit anong ibabaw, puti. May ilang maliliit na depekto pa rin sa unang patong. Kaunting masilya at liha, madali at mabilis na naitatama ang mga iyon. Sa aming bahay, ang mga kisame at pader na pinaghirapan ko ay hindi naman gumanda. Kaya ang natitira na lang ay subukan ito ng pinakamahalaga at tumpak na laboratorio sa universo, ang panahon. Pero, base sa aking intuisyon bilang isang intuitive na structural engineer, masasabi kong may 99% na posibilidad na magiging ayos ang lahat sa mga ganitong pader. Para sa akin, perpekto na ang ibabaw. Iiwan ko ang link sa ilalim ng video. Kitang-kita sa gilid na parang totoong panel ang pader ngayon. Patuloy kong dinedevelop ang pinakamurang teknolohiya sa konstruksyon at ang mga ganitong improvement ay mahalagang upgrade. Mag-like kayo, mag-subscribe sa channel ng mga kanta ni Yasha Kosyaka, mag-subscribe din sa aking Jen, TikTok at Instagram, lahat ng link ay nasa ilalim ng video, pindutin nyo rin ang bell para siguradong ma-update ko kayo. Oo, sana'y maghari ang kapayapaan sa mundo. Salamat.